22. Lagay ko sa Reformed Baptist Church. Dahil ang pinakamatagal na nag-aaral ng 1689 Federalism Covenant Theology dahil lecture 32 na ito. Ang lecture ngayon, doon kung masusubaybayan ninyo yung ating lecture numbering, doon sa poster natin ay nakalagay lecture number 32. At ito ang ating pinag-aaralan ngayon. Actually, ito ay part 4, Covenant Theology. Hindi ito ganong naituturo sa mga churches, particularly sa Reformed churches. Ngayon, dalawa ang makikita natin ng turo ng Covenant Theology. Merong Reformed, at saka merong Reformed Baptist. Pero merong similarity ang turo ng mga Reform, meaning yung holding sa Westminster Confession of Faith ng tinatawag nating Covenant Theology. Ito ang tatlong makikita natin sa Confession of Faith. Kung ikaw ay isang Reformed church, meaning Presbyterian ang iyong leaning, ay makikita pa rin ito sa Westminster Confession of Faith. Kung ikaw ay isang Reformed Baptist, ito rin ay makikita sa 1689 Baptist Confession of Faith. Si Schreiner ang nagsabi na mahalaga ang covenant theology sa buhay ng isang Kristiyano. In fact, yung sinusunod ko na teaching ay galing kay Dr. Samuel Renihan. Ang sinasabi niya, kung mayroon tayong tamang understanding ng covenant theology, ay lalo nating ma-appreciate ang ating Christian life. Ngayon, sa covenant theology, ay tatlo ang makikita nating covenants sa Bible study or dito sa theological teaching. At sa atin, ay titignan muna natin itong Confession of Faith natin ng The Distance, paragraph 1 ng chapter 7. The distance between God and the creature is so great that although reasonable creatures do owe obedience to Him as their Creator, ngayon, nawa talagang maliwanag na sa atin ito na talagang tungkulin ng lahat ng tao na sumunod sa Diyos. Kung ikaw ay mananampalataya o hindi, dahil ikaw ay creature ng Diyos, tungkulin mong sumunod sa Diyos. Ngayon yung ibig sabihin dito, that although reasonable creatures do owe obedience to Him as their Creator, yet they could never have attained the reward of life. Kung bakit papasok ang covenant theology sa atin, ay sapagkat yung tinatawag nating natural relationship ng creature sa Creator, ay talagang tayo ay dapat sumunod. Walang kumbaga, ito ay non-negotiable. Kung ikaw ay tao, ikaw ay dapat sumunod sa Diyos. Pero ang ating pag-aaral ay kung gusto natin ng reward of life, ay merong paraan na ginawa ang Diyos para magkaroon ng reward. But by some voluntary condescension on God's part, which He hath been pleased to express by way of covenant. Kaya dito ay papasok, bakit ba kailangan natin pag-aralan ang covenant theology? Dahil ang paraan ng covenant, dito, ibinibigay ng Diyos ang reward of life. Alam nyo, doon sa una, na sinasabi nating natural relationship natin, yung natural obligation ng lahat ng tao na sumunod sa Diyos, hindi obligado ang Diyos na bigyan ka ng gantimpala sa iyong pagsunod. Ito yung natural na ating relationship. Dahil siyang creator, tayo ang creature. Saan pumapasok na mabibigyan ng reward of life ang tao? It's through covenant. Ito yung sa ating confession at by way of covenant.
Ngayon, pag nakita nyo itong dalawang talata na ito, Luke 17:10, pag tinignan niyo yun, ito yung mga alipin ng isang Panginoon na kahit nagpapagal sila buong araw sa init at doon sa trabaho nila sa maaring farm ito, lupain, at uuwi sila pagkatapos ng trabaho, ay ang turo doon, ang parable ng Panginoon, ay hindi naghihintay yung Panginoon at pakakainin sila at bibigyan sila ng malinis na damit. Hindi. Hindi gagawin yun ng Panginoon. Dahil sa Luke 17 ang sabi, ginawa lamang namin ang tungkulin namin. Kaya dito sa paragraph 1, tungkulin natin talagang sumunod sa Diyos. Tungkulin nating maging matapat sa Diyos. Pero hindi tungkulin ng Diyos, bigyan tayo ng gantimpala. Ngayon, saan papasok yung reward? It is by way of covenant. Kaya mahalaga sa atin ang covenant theology. Sa paragraph 2, moreover, man having brought himself under the curse of the law by his fall, paano yan? Nagkasala na ngayon ng tao. Si Adan ang tinutukoy. And then it pleased the Lord to make a covenant of grace. Nakita nyo yung tatlong bilog. Covenant of redemption, covenant of works, tsaka covenant of grace. Ngayon, hindi naintindihan ng lahat na yung usapan ni Adam tsaka ng Diyos. Nung inilagay ng Diyos si Adam and Eve sa Garden of Eden, ay mayroong covenant ang Diyos kay Adam. Ang isang kagalang-galang na theologian, si Ian Murray, at tsaka si John Murray muna, ay hindi nila tinatanggap ang covenant of works. Nasa kanilang theological writing yan. Dahil ang point nila, ni Murray, wala sa scripture yung word na covenant. Ngayon, kinorek na natin yan. Ito yung tinatawag nating word concept fallacy. Na hindi, dahil wala yung word, ay hindi na tayo gagawa ng systematic study about covenant theology. Ba't natin sinasabi, ito ang example na lamang, wala yung word na Trinity. Does it mean na hindi tayo maniniwalang merong Trinity? Ngayon, kapag ka mayroong ganito kasing mga nagtuturo, well, respetado ko si Murray, pero dito sa area na ito, I beg to differ. I beg to disagree. Dahil mayroong talaga mga Christians na maaaring tawagin ay biblicist. Ito yung mga taong, wala yan sa Bible. Wala yung word na yan sa Bible. Pero it doesn't follow na dahil wala yung word na yan, ay hindi natin aaralin at magkakaroon tayo ng systematic teaching about that. Tignan natin yung mga other passages na nakikita by analogy of Scripture at tignan natin kung paano inilalahad ang mga ito katulad ng Trinity na although walang word na Trinity pero nakita natin the Father is not the Son, the Father is not the Holy Spirit, the Father is God. Tapos the Son is not the Father, the Son is not the Holy Spirit, but the Son is God. The Holy Spirit is not the Father, the Holy Spirit is not the Son, but the Holy Spirit is God. Pero itong Father, Son, and Holy Spirit are not three gods, but one God. Na-formulate ang doctrine na yon, hindi dahil sa word na Trinity sa Bible, kundi nakita natin habang nag-unfold o tumakbo ang pagpapahayag ng Diyos, merong Trinity. So dito, ay meron tayong makikita na nag-fail si Adam sa covenant of works at dahil dito ay ang Diyos ay gumawa ng another covenant. At ito ay covenant of grace wherein He freely offers unto sinners life and salvation by Jesus Christ. Makikita natin na ang covenant of grace ay ibinigay ng Diyos dahil yung covenant of works na binigay ng Diyos kay Adam ay nasira ni Adam. Ngayon, makikita rin natin na ang covenant of works ay ibinigay kay Adam as the representative of all human beings. Si Adan ang kumakatawan sa lahat ng tao. Kung nagtagumpay si Adan, kung sumunod si Adan sa utos ng Diyos, ano ba yung utos ng Diyos kay Adan? Meron 2 tree sa Garden of Eden.
pero merong sinabi ang Diyos na huwag kakainin yung fruit ng tree of knowledge of good and evil. Yun lamang ang utos ng Diyos. At yung isa ay tree of life. Maaaring di natin nakikita, yung tree of life is the reward na ibibigay ng Diyos kay Adam had Adam obeyed. Ngayon, pag sinabi natin, saan natin makikita yan? Well, mapapansin nyo as we go along the scripture na ganito ang ating aral. Pero yung covenant of works sa ating covenant theology was only given to Adam, at kung sumunod si Adam, meron na siyang life. At ang kaso, Adam failed at bilang kumakatawan at representative at tumatayo sa buong sangkatauhan, ang tao ay kasama ring bumagsak ni Adam. And because of that failure, it pleased the Lord to make a covenant of grace. Ang covenant of grace, tingnan ninyo, merong free offer to sinners na magkaroon sila ng buhay, na magkaroon sila ng salvation. At ang covenant of grace is through Jesus Christ. And then requiring of them faith in Him, that they may be saved, and promising to give unto all those that are ordained unto eternal life, His Holy Spirit to make them willing and able to believe. Dito pa lamang sa ating confession of faith, makikita na natin, number one, ang covenant of grace ay hindi mo tinatrabaho. Ang covenant of grace ay freely offered to sinners. Ang covenant of grace ay para magkaroon ka ng eternal life. Ang covenant of grace ay para ikaw ay masave. Ang covenant of grace, masasave ka sa pamamagitan ng gawa ni Jesus Christ. Ngayon, ano ang requirement para ikaw ay masave? Ang requirement ay sumampalataya ka kay Christ. So you may be saved. At ito ay ipinangako, promising to give unto all those that are ordained unto eternal life. At nakikita natin, kung babalikan ko ito, ang totoo, ang nauna sa covenant lahat ay ang covenant of redemption. Sa covenant of redemption ay merong agreement ang Father and Son. At tingnan ninyo, wala pang langit at lupa. This is before time na meron ng kasunduan ng God the Father and God the Son, that the Father will give to the Son yung tinatawag na elect. Sino yung mga elect? Ito yung mga ordained to eternal life. Pero ang gagawin ng Son, ang Son ay mamamatay at ililigtas niya ang kanyang mga elect. Ngayon, pagtakbo ng covenant of works, ito ang ibinigay kay Adam. So, takbo na tayo sa Genesis. Si Adam ang representative ng tao. Had Adam obeyed, ang buong mundo, ang lahat ng tao ay merong eternal life. Kaya yung Garden of Eden, kung mapapansin niyo, doon nagtatagpo si Adam, si Eve, at saka ang Diyos. Napansin ba ninyo na ito ay isang paghahanda ng presensya ng Diyos na kasama ang tao? Pero nung nagkasala si Adam at si Eve, anong ginawa ng Diyos? Pinalaya sila saan? Hindi sa mundo, kundi sa Garden of Eden. Ngayon, kaya nga sinasabi natin, yung Garden of Eden is a type, pagdating sa Old Testament, is a type of the temple of God. Dahil yung templo ng Diyos is where the presence of God dwells. So, yan yung mga teaching natin as we go sa biblical theology, mapapasok yan. At habang tumatakbo ang kasaysayan ng sangkatauhan ay nandito ang covenant of grace. Kaya kung titignan natin, paragraph 2, bumagsak ang tao sa covenant of works. Ngayon, ang Diyos ay nagbigay ng another covenant, and this is the covenant of grace. At ito ang requirement, sumampalataya kay Kristo, at nangako ang Diyos na meron siyang mga elect, yung mga ordained unto eternal life, at ibibigay niya ang Holy Spirit. Tingnan ninyo ang covenant of grace. And make them willing and able to believe. Kaya, yung pagsampalataya ng isang tao na biniyayaan ng kaligtasan ng Diyos, ang talagang gumawa nun ay ang Holy Spirit.
Ito yung kaninang tinuturo ko na yung born again natin, pinanganak tayo muli, tayo ay pinanganak mula sa langit na bago yung ating puso. Yan ay gawa ng Diyos, hindi yan gawa natin. Kaya ang Holy Spirit ang siyang gumagawa at kumikilos kung kaya't tayo ay sumampalataya. Huwag tayong magmalaki dahil yung ating faith ay sinabi natin, ako'y sumampalataya sa Panginoon, siya ay hindi. Ang sabi sa Scripture, maging yung pananampalataya natin ay gift ng Diyos. Ngayon, ito yung paragraph 3. This covenant is revealed in the gospel. Ngayon, ano yung tinutukoy na covenant na yan? Yung covenant of grace, and this is the covenant of grace, ay revealed in the gospel. Ngayon, ang gospel was already revealed una kay Adan, Genesis 3:15. Ano yung passage? In the promise of salvation by the seed of the woman. Kaya as early as Genesis 3:15, meron ng promise of salvation. And afterwards, by further steps. Ito yung progressive revelation kung paano yung promise ng kaligtasan sa Genesis 3:15 ay ating ma-realize at makita natin as time and history unfolds until the full discovery thereof was completed in the New Testament. Kaya meron tayong progression from Genesis 3:15 hanggang sa New Testament, and it is founded in that eternal covenant transaction that was between the Father and the Son. Yun yung covenant of redemption. Merong eternal transaction ang God the Father and God the Son about the redemption of the elect. Yun ang unang-una. And it is alone by the grace of this covenant. Ngayon, ang ibig sabihin, hindi ito works ng tao para ikaw ay masave. It is all of God. That all the posterity of fallen Adam that were ever saved did obtain life and blessed immortality. Man, being now utterly incapable of acceptance with God upon those terms on which Adam stood in his state of innocency. Kaya, paano ka biglang lumapit sa Diyos? Paano ka biglang nagpakumbaba sa Diyos? Paano nangyari? Bigla mong na-realize na ikaw ay makasalanan at nararamdaman mo ang galit ng Diyos sa iyo. Nagkaroon ka bigla ng takot na kapag ikaw ay namatay, ikaw ay pupunta sa impyerno. Paano lahat nangyari yun? Nung dati, hindi naman tayo takot. Ano yung lagi natin sinasabi? Bahala na. Diba? Bahala na. Ganun tayo ate, bahala na. Pero paano nangyari nang isang araw, nagkaroon tayo ng kilabot at takot na pag ako pala'y namatay, mararanasan ko ang parusa ng Diyos. At ano nangyari doon? Yun yung sabi nating biyaya ng Diyos. Ang Diyos ang gumawa sa atin kung bakit kumilos sa atin kung kaya't nagkaroon tayo ng willingness na lumapit sa Diyos. Ito yung covenant of works sa ating confession of faith. Ngayon nakita nyo, chapter 20 ito. From chapter 7, nakita natin yung covenant, kung bakit importante yung covenant. Nakita rin natin yung covenant of grace. Nakita rin natin yung covenant of redemption or yung eternal transaction ng Father and Son. Ngayon, ito yung covenant of works. The covenant of works being broken by sin and made unprofitable unto life. Ngayon, sino yung tinatawag dito na tao na responsable na hiwalay o nalabag niya ang covenant ng Diyos? Si Adam. Hindi nga lang nailagay yung pangalan dito, pero pag nakita natin, ayun, sa Genesis 3:15. Nabanggit na naman uli yung Genesis 3:15. And then sinasabi dito, God was pleased to give forth the promise of Christ, the seed of the woman, as the means of calling the elect. Sa Genesis 3:15, ay meron ng promise na binigay ang Diyos. At ang promise na ito, yung magiging binhi, seed of the woman, si Christ yun. Yung dudurog sa ulo ng ahas. So it was the promise of Christ, at pagkatapos, kung makikita nyo, yung promise na yan ay
sa mga elect. At pagkatapos, binigyan sila ng pananampalataya at nagsisi sila sa kanilang kasalanan. In this promise, the gospel as to the substance of it was revealed. And is therein effectual for the conversion and salvation of sinners. Ang sinusunod nating format ng teaching ay itong Mystery of Christ by Samuel Renihan. Si Samuel Renihan, sa kanyang turo, ay yung functions ng covenant, hiniwalay niya ito sa tatlo. No, 3 kingdoms. Merong 3 kingdom. Number 1 is the kingdom of creation. Ang kingdom of creation ay kay Adam nagsimula. At nakita nyo, covenant of works. Itong covenant of works kay Adam, ito yung covenant kung si Adam ay sumunod, si Adam ay magkakaroon ng life at hindi lamang yon. Lahat ng kanyang magiging posterity, lahat ng kanyang magiging anak ay meron ng eternal life. Ngayon, bakit napasok dito si Noah? Under ng kingdom of creation, dalawa ang makikita natin Bible character. Si Adam at si Noah. Dahil si Adam, ang utos ng Diyos is para sa buong mundo to fill the land. Ngayon, ang pagkakaiba nila ni Noah, si Adam, nung nilikha, ay walang kasalanan. Si Noah ay may kasalanan na. Kaya, nung namatay ang lahat ng tao, tama ba yung salitang namatay? Nung hinatulan ng Diyos ang lahat ng tao, parang pangit pakinggan nung pinatay ng Diyos ang lahat ng tao. Second, ang paraan ay yung baha, no? Parang negative. Pero ang totoo nun, ang first cause, ang talagang kumilos nun. Alam niyo sa theology, merong first cause, may second cause. Pero at the end of the day, ang Diyos pa rin ang nagbigay ng baha. Nabuhay si Noah at ang kanyang family at yung pairs ng animals. At paglabas ni Noah sa ark at ang kanyang mga kamag-anakan, ang utos is to fill the land. Kaya nga, pumasok ito sa kingdom of creation. Kasi ang scope ay lahat ng tao. Si Adam, ang scope ay lahat ng tao, buong mundo. Si Noah ay lahat na ng tao, magsisimula sa kanya. Pero malinis ang mundo. Pero yung puso nila may kasalanan. Hindi katulad ni Adam, malinis ang mundo at malinis din si Adan. Kaya wag nating maliitin yung mansanas lang ang kinain, hindi pinalayas na sila sa Garden of Eden. Iba yun. Alam niyo kung bakit? Wala kang kasalanan at may binigay sa iyong utos, mayroong kapasidad si Adan sumunod. Wala pang manunukso. Pumasok lang yung manunukso noong kinausap ni Eva, in-entertain ni Eva. At nanonood lang si Adan. Alam ni Adan ang utos ng Diyos. Pero sana doon pa lang inapakan na kagad ni Adan yung ahas. Pero hindi, kasi enticing. May magiging Diyos tayo? Parang naaliw. Kaya huwag niyong isipin na mansanas lang ay pinalayas na sila. Mabigat ang kanilang... Oo nga, tama ka ron. Yun ang sabi kasi ng iba. Grapes? Hindi rin. Hindi nga yung paliwanag iba. Tama ka ron. Walang bunga. Pero bunga lang siya. So it is the fruit of a tree. Eh ngayon kasi nakasanayan nating mansanas. Para bang mansanas lang. Yung iba naman naging innovative, naging ubas. Pero still. Basta prutas. Kaya wag natin mamaliitin yon. Yan ay mabigat at tahasang pagre-rebelde sa Diyos. Kaya dahil sa ginawa ni Adan, siyang kumakatawan ay nagpasok ng kasalanan sa buong mundo. Okay, so nakita natin itong presentation ni Samuel Renihan para maintindihan natin yung covenant theology. Ang kanyang position ay ito. Ang ikalawa ay Kingdom of Israel. Nagsimula ang Israel kanino? Kay Abraham.
Kung nagmamalaki ang Israel, si Abraham ang aming ama. Sabihin natin, bago naman naging ama niyo si Abraham, siya'y sumasamba rin sa bituin sa langit. Tandaan niyo, si Abraham din ay isang pagan. Okay, ang Kingdom of Israel ay nagsimula kay Abraham dahil siya ang pinagsimulan ng Israel. At pagkatapos ay itinuloy ito sa pamumuno ni Moses. At yung binigay ni Moses na law at mga batas ng Diyos, yan ay para sa Israel. Ang totoo, pag nakita natin yan ay para sa lahi ni Abraham. Ngayon, yung panahon ni David, at yan ay mga hari ng Israel. So, mayroong tipan tayo makikita na binigay ng Diyos kay Abraham. At ang tipan ng Diyos kay Abraham ay lisanin mo ang iyong bayan. At ang pangako ng Diyos, bigyan kita ng lupa. So may promised land. Pararamihin ko ang iyong lahi. At meron pang isa. Sa iyong lahi ay merong manggagaling sa iyo na magiging blessing ng buong mundo. Kaya pag nakita natin, umpisa pa lamang, ay ano ba yung tinutukoy na yon? At habang tumatakbo ang panahon, ay dumami nga ang lahi ni Abraham. Alam nyo, nung dumating si Moses, ang mga lahi ni Abraham ay slave, bihag sila ng Egypt for 400 years. Bago pa nga maging bihag, ang lahi ni Abraham, binigay na ng Diyos itong kapahayagan na ito. Anong sinabi ng Diyos? Tatlong makikita natin. Genesis 12, simula sa Genesis 12. Pagdating ng Genesis 13, kanina ito yung ating scripture reading, sinabi ng Diyos kay Abraham, kung kaya mong bilangin ang buhangin, ay ganito karami ang iyong magiging lahi. Genesis 15 ang sumunod, at Genesis 17 ang pangatlo, dito na yung circumcision. Sa Genesis 15, ay ang sabi, and Abraham believed God, and it was accredited to him as righteousness. Yung Genesis 12, 13, 15, and 17, doon natin makikita yung covenant na binigay ng Diyos kay Abraham. Ngayon, yung Mosaic covenant, although si Moses ay hindi natin masasabing federal head, isa pang turo sa reform ay yung federal head, yung kumakatawan. Si Adan, kumakatawan sa buong sangkatauhan. Ngayon, si Abraham is another federal head, kumakatawan sa buong Israel. Ngayon, si Moses ay hindi kumakatawan sa buong Israel dahil minauna na si Abraham. Anong tawag kay Moses? Mas makikita natin si Moses ay tagapamagitan. Di ba? Kasi siya ay lumalapit sa Diyos. Ayaw ng tao. Lumapit siya, takot. Ako na lang. Di ba? Yun ang sabi ng tao. Ikaw na lang ang magsalita sa amin at ikaw na lang ang lumapit sa Diyos. Tagapamagitan. Ngayon, si David ay hindi rin pwedeng masabi natin kumakatawan sa buong Israel dahil ito ay si Abraham na. Pero, ano ang nagiging federal headship ni David? Dahil si David ay hari. Siya ang kumakatawan sa kanyang pinaghaharian. Mapapansin nyo sa Old Testament, kapag ang hari ay masunurin sa utos ng Diyos, ang bansa ay pinagpapala. Kapag ang hari ay wicked, ang buong bansa ay pinagpapala. So meron din tayo makikita na kung masunurin si hari, blessed lahat na nasa ilalim niya. Kung wicked si hari, sila ay makakaranas ng judgment ng Panginoon. At diyan natin makikita ang Kingdom of Israel. Sa ating turo, ito ang Old Covenant. At ito ang New Covenant, the Kingdom of Christ. Ngayon, mapapansin nyo sa Kingdom of Christ ay nandun sa ilalim ang Covenant of Redemption. Ang totoo, yung Covenant of Redemption, wala pa ang langit at lupa, wala pa ang lahat. Yung transaction, yung sa ating confession, eternal transaction ng Father and Son, ay Covenant of Grace. Kasi, bakit ko sinabing Covenant of Grace? Ang gumawa ay ang Diyos, walang gawa ang tao. Kung meron mang gawa ang tao, ay ang gagawin ng tao ay tanggapin lamang ang ginawa ng Diyos.
At dito papasok ang covenant of grace dahil yung pagkamatay ni Jesus sa krus, kakabit yan ng covenant of grace. At paano ba tayo naligtas? Sabi natin tayo ay saved by grace. Kaya ibig sabihin ng saved by grace, 100% gawa ng Diyos. Hindi yan 99% gawa ng Diyos, 1% gawa ko. Hindi yan ang grace. Ang grace is all of God. Kaya kung maintindihan natin na tayo ay saved by grace, number 1, hindi kayo absent ng Lord's Day. Hindi kayo nagsiswimming at nagmomoling at kung saan-saan pa kayo pumupunta. Hindi. Ayoko naman maging legalistic. Pero ang point lang ay, hindi mo ipagpapalit yung araw ng Panginoon kung na-appreciate natin at naunawaan natin kung paano tayo niligtas ng Diyos. Ayoko namang sabihin yon na wag kayong absent. Pero ayoko maging kamay na legalism. Pero ang point ko ay, kung maunawaan natin ito, tayo na mismo magsasabi kahit ikaw ay gawing ninong at ninang. Ninong at ninang sa kasal. Kadalasan ng mga unbeliever pag gumagawa ng okasyon, linggo. Pero ang sagot na lang, pwede bang ihanap nyo lang ako ng proxy? Yan totoo. Papasok sa ating isipan yung isang Sunday lang naman mawawala. Pero ang point lang naman ay kung naintindihan natin yung ating kaligtasan. Point ay ganun kahalaga sa atin ang Lord's Day. Kahit na minsan yung pastor ay napakahabang mangaral at nakakaantok na. Pero yung presensya ng Diyos ay nandoon sa ating pagtitipon. I hope na nakita lang yung point nyo. Okay, so balik tayo sa Old Covenant. Binanggit ko yung Old Covenant. Nagsimula kay Abraham, tapos na itawid kay Moses, at pagkatapos kay David. Ano ang purpose ng Old Testament or Old Covenant? Para ihatid ang Messiah. Importante itong word na Messiah dahil sa Old Testament or Old Covenant, sa kanila ang Messiah is the King. Tandaan nyo, ang pag-asa nila ay yung hari. At inaasam-asam nila na maibalik yung kaharian ni David. Kaya lagi napapako yung son of David. Pero nung sila ay na-exile, for 70 years sa Babylon, nagbago yung kanilang paghihintay sa hari. Wala na silang hari nung sila ay nasa Babylon. So nagkaroon ng shift yung kanilang paghihintay ng Messiah dahil nawala na si David at yung Messiah, alam niyo yung Davidic Covenant, sa bawat si David ay laging magkakaroon sa kanyang lahi ng hari. Okay, yun ang Davidic Covenant. Paano ko ngayon magkakaroon ng hari? Bihag na sila for 70 years. So nawala yung focus nila ng Davidic Covenant at nag-isip sila ngayon at kanilang nararanasan na failure na ata. Hindi na magkakatotoo yung tipan ng Diyos na sa lahi ni David ay may darating na kanyang anak na nasa lahi pa rin ni David na magiging Messiah, magiging hari. Ngayon, bakit ba natin sinabing Messiah? Yan ay Hebrew. Sa Greek niyan ay Christ. Ano ba ibig sabihin ng Messiah? The Anointed One. Kaya ang hari sa Old Covenant ay ina-anoint ng oil. So, pagdating sa New Testament, ang tawag kay Christ is the Anointed One. Okay? So, walang hari sa lahi ni David. Nagbigay ang Diyos ng pangako. Tingnan nyo si Jeremiah 31. Ito ay, wala nang ipinagmamalaki ang Israel na hari. Behold, the days are coming, declares the Lord,
tingnan niyo itong aking mga bold words. When I will, God will, make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah. Hinto muna tayo dito. So sabi ko, Abraham, Moses, at saka time ni David, yan ang Old Covenant. Ngayon, nung ito ay pinoprophesy ni Prophet Jeremiah, ang sabi ng Diyos, God will make a new covenant. So nakita nyo na, meron ng Old Covenant at meron ng New Covenant. At ito ay with the house of Israel and the house of Judah. Now again, not like the covenant that I made with their fathers. Okay? So not like the old covenant that I made with their fathers on the day when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt. My covenant that they broke. So yung old covenant ay nalabag ng mga Israelites. Though I was their husband, declares the Lord, for this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days. Napansin ba ninyo na yan ay future tense? Na itong covenant na ito ay hindi pa nila nararanasan? Ito ay gagawin pa lamang ng Diyos. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. Again, God will. I will put my law within them. God will. I will write it on their hearts. God will. I will be their God, and they shall be my people. And no longer shall each one teach his neighbor and each his brother, saying, Know the Lord. For they shall all know me. Okay, sa Old Covenant, yung law ay binigay ng Diyos sa pamamagitan ng dalawang tapyas na bato. Correct? Kay Moses. Dito sa bagong covenant na ito, the new covenant, yung law ay hindi na sa labas, kundi yung law ng Diyos ay ilalagay na saan? Sa panloob. I will put my law within them. At sa Old Covenant, ang finger ng Diyos, the finger of God, wrote the covenant sa tapyas na bato. Hindi naman sininsil ni Moises yun. Ang Diyos ang gumawa nung 10 Commandments na yon sa tapyas na bato. Pero dito, ang daliri ng Diyos ang susulat sa puso ng nasa ilalim ng covenant na ito. I will be their God, and they shall be my people, for they shall all know me. Kaya nga sabi ko, ang totoong born again, kilala ang Diyos. Dahil nasa loob ang batas ng Diyos. Tingnan niyo yung susunod, for I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more. Ang pinatawad ng Diyos sa ilalim ng New Covenant ay pinatawad ng Diyos sa kanyang past sin, sa kanyang present sin, at sa kanyang gagawing pangkasalanan hanggang sa huli niyang hininga o kung abutin tayo ng second coming ng Panginoon. Ngayon, i-connect ko yung kaninang kaya hindi tayo nawawala ng Lord's Day. Alam niyo bakit? Dahil nung nakaraang mga araw, we failed. Nagkasala tayo. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Ngayon, kung sinabi mong, Pastor, hindi ako nagkasala na 1 linggo. Huwag kang mag-alala sa susunod na linggo. Di ba? Meron pa tayong pagsubok. Bigla ka nalang magugulo eh. Bigla, hindi mo alam, may lumabas na ugali mo na... Kaya, lahat tayo ay may kahinaan. The fact na tayo ay mahina at maaalala natin ito na tayo ay nasa ilalim ng New Covenant, I would not want to miss a single Lord's Day dahil I want to be with the Lord kasama ang mga anak ng Diyos. Di natin siya nakikita. Tandaan nyo, si Abraham gumawa ng dambanang walang nakatayo. So, ganito rin tayo. Wala tayong rebulto, tayo ay sumasamba sa Diyos. At
kahit di natin siya nakikita. Sufficient na sa atin ang salita ng Diyos. Natandaan niyo si Moses, gusto kitang makita, Panginoon. Ito tayo eh. We want to see is to believe. Di ba? Makita muna namin bago kami sumampalataya. Kaya yung ibang relihiyon, may mga ribulto. Pero kung minsan, pag tinignan nyo yung mga wangis ng ribulto, bakit parang ito nakangiti? Ito parang nakasimangot. Isa parang galit. Iba-iba. Tulad nung aming DI. Alam niyo yung DI, hindi kayo Katoliko eh. Yung DI, yung mukha ni Jesus Christ na may ilaw sa gabi. Parang, kaya nga, takot akong pagagabi. Parang galit eh. Pero kung tayo ay nasa ilalim ng covenant of grace, I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more. Mga kapatid, hindi yaman ang yamang material ang ating kaligayahan. Isipin nyo, nasa iyo na ang lahat. Kung kumikita ka ng 1 billion a day, pag namatay ka ay saan ka pupulutin? Totoo pala yun. Pwede ka palang kumita ng 1 billion a day. Tanungin niyo ako mamaya, sino yun? Ang kayamanan talaga natin ay ang kaluluwa natin. Di ba sinabi ni Christ, what does it profit the world? What does it profit a man? Though he gains the whole world. Oh, mas malaki pa yon sa 1 billion a day. Kasi buong mundo na ito. Pero napapahamak ang kanyang kaluluwa. And so, the promise of the new covenant, ay nakita ng mga Israelita na future Messiah ang aming hinihintay. At dito sa kay Jeremiah, ang pag-asa natin ay new covenant. A new covenant. And all the people of the Lord will know God. Kaya tingnan ninyo, nagsimula kay Abraham, sa descendant niya, tinuloy ito ni Moses, ni David. May blessing na mararanasan ang buong mundo. Alam na natin kung sino ito, si Jesus Christ. Dumating ito. Naging reality ito. In the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David. And the virgin's name was Mary. And he came to her and said, "Greetings, O favored one, the Lord is with you." But she was greatly troubled and at the saying, and tried to discern what sort of greeting this might be. And the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. He will be great, and will be called the Son of the Most High. And the Lord will give to him the throne of his father David." Yung son of David, after so many years, ay dumating itong pangako ng Diyos kanino? Kay Abraham. "And he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." Sige, tignan natin ito. The promise ng Genesis 3:15. Ngayon, ginamit ko yung by farther steps. Ito yung nasa Confession of Faith. At pagdating ng Luke 1:26-33, ito yung kinausap ni Gabriel si Mary. So yung Genesis 3:15, ang haba ng panahon. At nakita rin natin, dito, nung bago ipako si Christ sa cross, ay merong feast of Passover ang kanyang mga apostles, sa mga disciples. At dito, in-institute ni Jesus Christ ang Lord's Supper. At merong sinabi si Christ, "This is the new and everlasting
covenant which will be given to you. And Lord's Supper, bread and wine, is the death of Christ sa krus. Anong pagkakaiba ng ibang covenant theology? Sinasabi nila sa Genesis 3:15 ay nandito na ang covenant of grace. Sa tinuturo natin ng 1689 federalism, covenant theology, pinangako yung covenant of grace. Pero nandito ang establishment ng covenant of grace. Kasi, pag nandito ang covenant of grace, by definition, lahat ng tao rito ng Israelita ligtas. Right? Kung makikita natin, yung kay Abraham na binigay na covenant ng Diyos, kay Abraham, anong covenant yun? Covenant of circumcision. Lahat ng magiging anak ni Abraham o lahi ni Abraham na lalaki ay tutuliin pagdating ng ikawalong araw. Yun ang covenant ng Diyos kay Abraham. Pagdating kay Moses, ano yung ibinigay ng Diyos na covenant sa mga Israelita? Yung kanyang salita. Yung kanyang law. Ngayon, napansin ba ninyo na dito sa law na ito ay merong sinasabing kailangan sumunod kayo. You have to obey para kayong tumanggap ng blessing. If you will disobey, kakaroon kayo ng judgment. Kaya from Adam, Moses to David, the mystery revealed that the Davidic son, a Messiah, the Anointed One, the Christ, would gather the nations in the house of God through a new covenant. Kaya sariwain natin muli ito. Tayo ngayon ay narito na sa the kingdom of Christ. Yung covenant of works, sabi ko nga kanina, ay ang siyang nag-govern sa kingdom of creation. Sa kingdom of creation kay Adam, dapat sumunod si Adam sa covenant ng Diyos. Ngayon, anong definition natin ng covenant? Ang covenant ay two parties. Kaya nga, hindi na natin kinakailangan na tignan sa Genesis kung merong covenant. Dahil, by definition, a covenant ay may dalawang parties. Doon sa Genesis, ang party ay ang Diyos at si Adam. Okay? At mayroong silang stipulations at may kasunduan sila. At yung binigay ng Diyos kay Adam, huwag kakainin yung bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng karunungan ng tama at mali. May parusa. Kapag kinain mo to, ikay mamamatay. By definition itself, nandun ang covenant. At pag nakita natin kung ba't sinabi ng ating mga theologians, ng ating mga 17th century particular Baptist na mga reform nung araw, bagamat din nila tinatawag silang reform, ang tawag sa kanila ay particular Baptist, ay meron tayong makikita na two parties, may kasunduan, at kapag lumabag sa kasunduan, mamamatay ka. Ngayon, nasa na yung buhay na walang hanggan? Pag may negative, may positive. Kapag sumunod ka, ang reward mo ay tree of life. Ngayon, paano natin na-connect yun? Pag pumunta tayo ng Revelation, doon sa New Jerusalem, doon sa New Earth, at noon sa New Jerusalem, merong puno doon na hindi na nawawala ng bunga. Wala nyo kung anong puno yun. Tree of life. Sa Genesis, may tree of life. Pagdating sa bagong lupa, sa bagong Jerusalem, may tree of life. Sino yung nandun sa New Jerusalem? Ang nagpatuloy hanggang wakas. Yung mga elect yun.
Kaya sinasabi natin, nandiyan ang kingdom of creation, at ang Old Covenant ay kinabubuan ng Abraham, Moses, and David. Ito yung kingdom of Israel. Dito sa Exodus 20, pag tinignan ninyo yan, ay, yun yung sinasabi ko na ang totoo, ito ang requirement ng Diyos. Sundin niyo ang aking utos. Sa verse 18, nang masaksiyan ng buong bayan ng mga kulog at kidlat, ang tunog ng trompeta at ang bundok na umuusok ay natakot sila at nanginig at sila'y tumayo sa malayo. Sinabi nila kay Moses, magsalita ka sa amin at aming pakinggan, subalit huwag mong pagsalitain ang Diyos sa amin, baka kami mamatay. Sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot. At pagkatapos ay ito ang sinabi ng Diyos. Sinabi ng Panginoon kay Moses, ganito, verse 22, ganitong sasabihin mo sa mga anak na Israel, kayo ang nakakita na ako'y nakipag-usap sa inyo mula sa langit. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos na pilak na iaagapay sa akin. Ni huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga Diyos na ginto. Isang dambanang lupa ang iyong gagawin para sa akin at iyong iaalay doon ang iyong mga handog na sinusunog, mga handog, pangkapayapaan, mga tupa, etc. At pag nakita natin ang mga talatang ito ay huwag kayong gagawa, kundi kayo ay susunod. Ito ba ay covenant of grace? Hindi, kasi ang sukatan ng blessing ng Diyos sa kanila ay sumunod. Nandito ang covenant of grace. Nang dumating si Kristo, alam niyo, malaki ang sakit ng ulo ng mga religious leaders kay Christ. Bakit? Dahil ang inaasam nila ay panlupang kaharian. Ang inihintay ng mga religious leaders ay maging katulad ni David. Na ang Israel ay maibalik sa pinakamataas na posisyon muli. Pero kung nakikita natin, ang plano ng Diyos ay hindi nakasalalay lamang sa isang lahi. Sa plano ng Diyos, nandun si Abraham. Pero nakita rin natin, sa Old Covenant, ito'y nakakondisyon sa pagsunod ng lahi ni Abraham sa salita ng Diyos para sila ipagpalain ng Diyos. Kaya, ang mga individual na mga Israelita hanggang sa henerasyon na tumakbo ay mayroong blessing kung sila ay susunod, mayroong sumpa kapag sila ay mayroong disobedience. At sa binigay ni Moses na batas ng Diyos, lahat saklaw. Mula sa pinakamataas na antas ng tao, yun ang hari, hanggang sa ordinaryong Israelita, kailangan nilang sumunod sa batas ng Diyos. At hindi naman masusunod ng tao, ng Israelita, ang batas ng Diyos. Dahil ang batas ng Diyos ay banal, ang tao ay makasalanan. Pagdating sa tipan ni David, Davidic Covenant, ang hinihintay ng mga Israelita, kailan darating yung hari para tayo mailigtas at maiangat sa kahirapan. Nung dumating si Kristo, kaya hindi ito matanggap ng mga Hudyo dahil ang inaasam nila ay magkaroon ng political supremacy muli ang Israel. Palayain sila saan? Sa kamay ng dayuhan.
Kaya nagtatawa yung iba, paano natin matatawag na anak ni David ito nakasakay sa donkey? Hindi siya warrior. Pero anong ipinahayag ni Kristo? Sabi niya, dumating na ang panahon. Tingnan niyo sa Mark 1, verses 14 and following, nung siya'y dumating sa Galilee, ang kanyang prinoklama ay the gospel of God. The time is fulfilled, ang sabi niya. And the kingdom of God is at hand. Kung nakikinig ang isang Hudyo, ito na. Sabi niya, the time is fulfilled. Kaya lamang, ang sinabi ni Christ, ni Jesus Christ, is repent and believe the gospel. Hindi ganito ang kanilang inaasahan. Ang ministeryo ni Jesus ay hindi palayain sa kamay ng Romano ang Israel, kundi palayain sa totoong kaaway na si Satanas. At ito ang gospel. Ito yung sinasabi sa Genesis 3:15 na tunay na pagpapalaya. Ito nga pala yung aking mga references. Ngayon, in-scan ko na para at least may idea kayo kung nababanggit niyo yung Mystery of Christ. Yan ay parehong sulat ni Sam Renihan. At ito yung bagong exposition ng Baptist Confession of Faith na ang editor ay si Rob Ventura. Napag-alaman ko si Rob Ventura ay magiging isa sa speaker sa Pastors Conference ng next year, 2026, February, sa Cubao Reformed Baptist Church. Ito yung isang mahirap na makita na libro ni Nehemiah Cox, From Adam to Christ. At ito ang libro ni Pascal Dinault. At kapag nakita niyan, the distinctiveness of Baptist covenant theology. Ang point ni Pascal Dinault, tayong mga Reformed Baptist ay may sariling covenant theology na hindi nanghihiram sa Reformed classic covenant theology. Libro ni James Renihan, To the Judicious and Impartial Reader. Itong To the Judicious and Impartial Reader, yan ay 1689 Baptist Confession of Faith. Pero, ang pagkakaiba nila dito ay ang bawat chapter nito ay gawa ng mga modernong mga Reformed Baptist ministers natin at ibang mga Reform. Okay? Kung kilala nyo si Steve Hoffmeyer, meron siyang article dito. Pero dito sa Judicious and Impartial Reader, ang inilagay ni James Renihan ay ang paliwanag ng mga 17th century particular Baptist. Kaya mababasa ninyo dito yung ano yung intindi nila ng 1689. Ang point ay yung nagpaliwanag nito ay yung mga kumatha din ng ating Confession of Faith. Ang covenant theology ni Greg Nichols, kung mababasa natin, sinasabi ni Greg Nichols, a Reformed and Baptistic perspective on God's covenant. Si Greg Nichols ay Reformed Baptist, respetadong Reformed Baptist, pero yung kanyang turo sa libro na yan ay classical covenant theology. Kaya, meron siyang nilagay na a Reformed and Baptistic, para bang sinabi niya, magkaisa tayo pagdating sa covenant theology. Ang isa pa na pamphlet ni Thomas Schreiner, ang Covenant and God's Purpose for the World. Ito, actually, itong dalawang ito ay side reading ko lamang kasi si Schreiner ay hindi naman siya humahawak sa classical. Ito, si Greg Nichols, ang classical covenant theology. Pero iba rin yung direksyon ni Schreiner. Isa ring respetadong manunulat. So yan, at least nakita nyo kung ano yung mga libro na
ginamit kong reference dito. Unang slide ng reference. Unang slide ng reference. Kukunan mga litrato. Yan. Yung sinusunod ko na format ng aking teaching ay kay Sam Renihan. American. Si Samuel Renihan ay ito muna ang kanyang libro. Actually, dissertation ito ng PhD niya. At dito niya ibinigay yung, tinanin niyo ito, A Discourse on the Covenants by Nehemiah Cox. Dito niya pinakita, ganun kakapal yan, mahal na libro. Ang 17th century Baptist ay talagang merong sarili tayong covenant theology. Ngayon, ang sinasabi niya na kung nagdududa kayo doon sa laman ng librong ito, punta na lang kayo ng England. Doon sa library, nandun lahat yon. At kung wala kayong pang airfare, basahin nyo na lang yung librong yan. So, ilang slides yan, yung references? Ilang? Ilang slides yan? Apat? 1, 2, 3, 4, 8 books. 8 books. 4 slides. Kaya pakiusap lang, kung kasabihin nila na yung tinuturo natin dito ay bago lamang, I beg to disagree. At kung ako ay nahihibang na, well, sana mahibang para kay Kristo. Hindi mahibang sa... Okay, so I hope wala tayong question. Salamat. Dahil sabi ko sa inyo masaya kapag 11:45, hindi ko na tapos. Manalangin tayo. Meron pa rin. Sige. Okay. Bali, kailan talaga nag-start ang new and everlasting covenant? Upon the death of Jesus Christ ba? Oh. Ayun. Kasi nung sinabi ni Christ, this is the new and everlasting covenant which is being given to you. Okay? Kaya nga, dinidifferentiate natin yung old covenant, hindi yan new. Kasi kailan ba naging old ang new? Gagawa ka ng sariling dictionary niyan. No? Ang old is old, ang bago ay bago. Ang luma ay luma, at ang bago ay bago. Ang nangyari sa position ng ibang covenant theology, kino-collapse nila. Alam niyo ibig ko sabihin? Pina-flatten nila. Pinagsasama nila. Pero alam niyo, minsan sabi ko nga, common sense lang. Old is old. New is new. Ngayon, ano ang pinagkaiba? Ang pinagkaiba ng old, bagamat sinabi natin, ang ginawa ng old ay ihatid. Para ihatid si Kristo sa new. Pero, may pagkakaiba ang old sa new. Ang old, tatrabahuin mo ang kaligtasan mo. You have to obey. Sa new, si Kristo ang nag-obey ng lahat ng nasa old. Ang atin ay tanggapin ang ginawa ni Kristo. Kaya nga tayo ay makakalapit sa Diyos, hindi dahil sa ating pagmamalaking nag-commit ako sa church, di ba? Binigay ko yung pera ko lahat sa church. Kaya tatanggapin ako ng Diyos. It's all of Christ. Kaya pantay-pantay tayo. No? It's all of Christ. Kaya, yun yung paliwanag yun yung pagkakaiba ng classical covenant theology tsaka ng sariling 1689 federalism covenant theology. Actually, pag nakita mo, ano ba yung federalism? It's a covenant. Another word for covenant. Wala na, no? Okay? Manalangin tayo. Marami pong salamat, Panginoon, sa pag-aaral na ito. Mahaba na po ang aming nilalakbay sa pag-aaral po ng Covenant Theology ng 1689 Federalism. Nawa, kami ay patuloy na inyong gabayan sa pag-aaral na ito. At sa nakakaunawa
ng katuruang ito, ang bunga nawa ay makitang kababaang loob. Hindi pala debate o palaaway, kundi paglilingkod sa aming kapwa, mga mananampalataya. Sa ngalan ni Jesus. Amen.